Common na sa mga teleseryeng Pinoy yung plot na revenge. Pero alam niyo bang may isang tragic play na ginawa si William Shakespeare na tungkol din sa paghihigante? Sa videong ito, pag-uusapan natin ang kwento ng paghihigante ni Prince Hamlet sa play na pinamagatang Hamlet ni William Shakespeare. Isang malamig na gabi ng winter sa Elsinore Castle sa Denmark, may dalawang tagabantay kasama ang scholar na si Horatio na nakakita ng multo na palakad-lakad sa mga pader ng kastilyo. Yung multo kamukhang kamukha ng kamamatay lang na si Haring Hamlet. At dahil namatay nga siya, ang pumalit sa kanyang trono ay ang kanyang kapatid na si Claudius. Pero si Claudius, pinakasalan din ang widow ni Haring Hamlet na si Queen Gertrude. Isinama ni Horatio at ng mga tagabantay si Prince Hamlet, anak ni Haring Hamlet, upang makita niya ang multo. Kinausap ng multo yung prinsipe. Nagpakilala yung multo na siya nga talaga yung kaluluwa ng tatay ni Prince Hamlet at nireveal niya na ang pumatay raw sa kanya ay si Claudius. Kaya naman intusan niya si Prince Hamlet na ipaghigante siya. Nangako si Prince Hamlet na ipaghihigante niya ang kanyang ama, ngunit masyado siyang maraming iniisip kaya natagalan siya. Na-depress siya at nag-iba ang kilos na tila ba nababaliw na. Nag-alala na nga si Claudius at si Gertrude sa kanyang kakaibang behavior, kaya pinatawag nila ang mga dati nitong kaibigan na sina Rosencrantz at Guildenstern para mag-spy sa kanya. Sinabi ng royal advisor na baliw na raw si Hamlet kasi may gusto ito sa anak niya si Ophelia. Kaya naman pumayag si Claudius na mapanood ang pagkikita ni Hamlet at Ophelia. Pinakitaan ng attitude ni Hamlet yung babae at sinabihan niya na magmadre na lang. Nagsalita rin siya against marriage, kaya naman ang impression ay parang hindi naman siya in love. The next scene is that may mga dumating na actor sa castle. Inutusan sila ni Prince Hamlet na mag-perform ng isang eksena na gagayahin nila yung way ng pagpatay ni Claudius sa tatay niya. Gusto niya kasing makita kung paano yung magiging reaction ni Claudius. At nung performance na nga, habang ipinapakita yung murder scene, tumayo bigla si Claudius at for the walkout siya. So para kay Prince Hamlet at Horatio, confirmation yung ganong reaction ni Claudius na guilty nga siya sa pagpatay kay Haring Hamlet. So dahil doon, nakapag-decide na talaga si Hamlet na maghigante at patayin si Claudius. Kaso nung time na gagawin niya na yon, naabutan niyang nagpipray si Claudius. So hindi niya sinugod kasi feeling niya pag sinaksak niya si Claudius while praying, baka mapunta lang din sa heaven yung kaluluwa niya. Para kay Prince Hamlet, parang di naman okay yung ganung revenge. Dahil sa mga pangyayari, natakot na si Claudius kay Prince Hamlet. Dahil doon, gusto na niyang ipadispatcha yung prince. Nakausap ni Prince Hamlet yung nanay niya sa kwarto. Kaso, may nakikinig pala behind the curtains. That's no other than Polonius. Pero malakas ang sense ni Prince Hamlet. Narinig niya na may tao sa likod ng kortina at akala niya si Claudius yun kaya sinaksak niya. Patay si Polonius at dahil dito, ipinatapon ni Claudius si Hamlet sa England. Yung dalawang spy nagdala ng sealed letters na nag-uutos sa hari ng England na patayin si Hamlet. Si Ophelia na anak ni Polonius nabaliw dahil sa nangyari at katagalan nalunod sa ilog. Galing ng France, dali-daling bumalik ang kapatid niyang si Laertes at galit. Ibinunton ni Claudius ang galit ni Laertes kay Hamlet. Tapos may mga sulat na dumating para kay Horatio at para sa hari mula kay Hamlet. Ang sabi ni Hamlet, nakatakas daw siya dahil inatake ng mga pirata ang barkong sinasakyan niya going to England. Kaya babalik na lang daw siya ng Denmark. So nag-take advantage nga si Claudius sa galit ni Laertes para makagawa ng masamang plano. Magkakaroon ng di umano'y friendly match si Laertes kay Hamlet. Yung dulo ng sword ni Laertes nilagyan ng lason na tipong maliit na sugat lang mamamatay si Hamlet. Pero wait, may plan B pa kung di yun mag-work. May cup of wine pa na may lason na i-offer kay Hamlet kung makascore siya ng first o second hit. Sakto yung pagbalik ni Hamlet sa umpisa ng burol ni Ophelia. Nagluksa siya at sinabi niya na mahal din pala niya si Ophelia. Then back to the castle, sinabihan ni Hamlet si Horatio na dapat maging ready yung mga tao sa mga mamamatay anytime. Nagsimula na nga yung fencing match nila. Si Hamlet ang nakascore ng first hit. So inalok na sa kanya ng hari yung cup of wine na alam nating may lason pero tinanggihan niya, so safe siya. Ang plot twist doon, yung nanay niya yung uminom for him kasi di naman niya alam na may lason yun and yun.
patay siya. Then natamaan na ni Laertes ng blade na may lason si Hamlet at nasugatan siya. Pero sa matinding laban, siya mismo natamaan din ng poison sword. Aray ko. Habang naghihingalo, inamin ni Laertes yung plano at ikinanta niya na si Claudius yung may pakananon at siya rin ang may kasalanan kung bakit namatay ang reyna. Sa matinding galit, ginawa na niya yung ultimate revenge niya. Sinaksak ni Hamlet si Claudius gamit yung poison sword at pinainom sa kanya yung natitirang lason. Patay si Claudius pero dahil nasugatan din si Hamlet ng poison sword, namatay rin siya short after achieving his revenge. Maya-maya lang, dumating si Prince Fortinbras ng Norway kasama ang mga ambassador ng England. Nagulat si Fortinbras na makitang patay na yung royal family ng Denmark. Bilang pagkilala sa last wish ni Hamlet, ikinuwento ni Horatio kay Fortinbras ang tragic story at ipinag-utos ni Fortinbras na ipalibing si Hamlet with honors due a fallen soldier. Grabing plot twist ang meron sa revenge story na ito ni Shakespeare, no? Nakita natin ang mapait na bunga ng paghiganti na sa bandang huli, although na-achieve niya yung revenge, kapalit naman nun ay namatay din siya, pati ang nanay niya. Kayo, anong masasabi niyo sa story? So basically, that's it. If you like more stories like this na narrated sa ating sariling wika at modern language para mas maunawa ng stories, hit that like, subscribe, and share button. Comment din rin ang feedbacks nyo or kung may requested kayong story na gagawa natin ng ganito para maintindihan natin lahat basically. Basically, that's it.